Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Pakinggan ang mga pinapapanahong balita sa News Express, Martes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DWDD, Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Mga pinakamaiinit na balita, mga usap-usapan sa loob at labas ng bansa. Ang programang maghahatid sa inyo ng purong mga istorya sa loob ng 30 minuto. Ito ang News Express Afternoon Edition. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kasundaluhan sa Camp Emilio Ginaldo. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 18 na Marso 2026. Kami ay maghatid sa inyo na mainit na balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Kami ang inyong makasama sa oras na ito kung inyong katropang Erica, magbabalita para sa News Express. Mga katropa, huwag kalimutang i-like at share ang ating Facebook page, AP Radio DWDD. Lagi rin po nating antabayanan ang aming episode ng Ang Inyong Kawal tuwing alas 8 ng gabi, Sabado sa UNTV. Mga katropa, magtungo na tayo sa ulan ng mga maiinit na balita. DWDD Armed Forces News.
DND nagpahayag ng pagkabahala dahil sa paglawak ng espionage sa bansa. DWD Armed Forces News. DWD Armed Forces News. MILF nagdeklara ng temporary pause sa peace engagement ng pamahalaan. DWD National News. Fair hike ipinasuspinde ni Pangulong Marcos. DWD National News. Pasay sa eroplano magtataas na rin sa Abril. DWD Armed Forces News. Mga katropa, para sa mga detalye ay nagpahayag ng pagkabahala si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. dahil sa umano'y lawak ng espionage network sa Pilipinas. Dahil dito ay nanawagan si Teodoro na agarang pagpatibay ng batas upang mapanagot ang mga sangkot, kabilang ang mga tumulong sa kanila. Binigyan din niya na nahahadlangan ang pag-usad ng kaso. Ito ay dahil sa kakulangan ng sapat na legal na balangkas. Sa kabila nito ay tumanggi si Teodoro na magbigay ng detalye kung may iba pang opisyal ng gobyerno na sangkot, ngunit kinumpirma na nagpapatuloy ang investigasyon. DWD Armed Forces News. Samantalang mga katropa ay nagpahayag ng temporary pause o pansamantalang paghinto ang Mora Islamic Liberation Front sa ilang aspeto ng pakikipag-ugnayan nito sa pamahalaan. Ito ay kaugnay na implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ayon kay MILF Chairman Al-Hajj Murad Ibrahim, ay hindi sila maaaring makipagnegosasyon sa isang headless counterpart o panig na walang malinaw na pinuno. Ang nasabing pahayag ay ginawa ni Ibrahim matapos magbitiw sa posisyon ang pinuno ng Government Peace Panel na si Cesar Llano na nagdulot ng malaking kakulangan. Nanawagan si MILF Chairman Al-Hajj Murad Ibrahim sa pamahalaan na agad magtalaga ng bagong pinuno ng Peace Panel at iginiit na kinakailangan ng aktibong partisipasyon ng dalawang panig upang umusad ang proseso. Sa kabila nito ay tiniyak ng MILF na magpapatuloy ang mga ceasefire mechanism tulad ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities at Ad Hoc Joint Action Group upang mapanatili ang kapayapaan. DWD Armed Forces News. Armed Forces Radio. Mga katropa, balita mula sa labas ng himpilan. 17th IB nakaisa sa pagsasagawa ng info drive sa Nueva Vizcaya State University. Ang mga detalye mula kay Katropan Zay. Magandang hapon mga katropa, nakiisa ang Alpha Company ng 17th Infantry Do-or-Die Battalion sa pagsasagawa ng Information and Education Campaign Lectures sa mga mag-aaral ng Nueva Vizcaya State University sa Barangay Salvacion, Bampang, Nueva Vizcaya. Maliban sa kasundaluhan, nakiisa rin ang 203rd Community Defense Center, 5th Civil Military Operations Battalion, Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Fire Protection at National Intelligence Coordinating Agency. Ang patuloy na hakbangin ng 17th IB at ang tuloy-tuloy na pakikipagtulungan sa mga ahensya at stakeholders ay nagresulta sa progresibong programa na may layuning itaas ang kamalayan ng mga estudyante, bigyan sila ng kinakailangang kaalaman at hikayatin silang maging responsableng miyembro ng kanilang mga komunidad. Samantala, pinapakita ng aktibidad ang kahalagahan ng pagdedirekta sa mga kabataan patungo sa nakabubuong pakikilahok sa lipunan. Ito ang inyong katropang Jai para sa DWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropan Zay. DWD
Armed Forces News. Samantalay personal na pinabot ni Senate President Panfilo Lacson sa isang inapo na negosyanteng si Thomas Cloma ang kanyang pasasalamat dahil sa pagkatuklas, pag-okupa at pagkalaunay paglipat sa pagmamay-ari ng Kalayaan Island Group sa Pilipinas. Partikular na idinaan ni Lacson ang kanyang mensahe kay Colonel Jacqueline Cloma, isa sa mga opisyal na sumailalim sa kumpirmasyon sa Commission on Appointments na kinilalang asawa ng apo sa tuhod ng nakatuklas ng KIG. Sa ilalim ng res nol use, ang sinumang nakakatuklas o nakatuklas at nag-okupa ng isang lupain ang kinikilalang may-ari nito. Sa kaso ng KIG, si Thomas Cloma nakatuklas at nag-okupa sa mga ito bago niya inilipat ang pagmamay-ari sa pamalaan ng Pilipinas. DWD Armed Forces News. Samantalay sa nagpapatuloy na search operation ng hanay na 76 Infantry Battalion ay muli sila nakarecover ng karagdagang hinihinalang shabu sa bayan ng Paluan Occidental, Mindoro. Kabilang sa nadiskubre ng mga ito ang 27 na plastic bags na naglalaman ng mga pakete ng shabu na may tinatayang kabuuang timbang na humigit kumulang 27,128 na gramo. Agad na isinagawa ng mga tauhan ng 76 IB ang kaukulang seguridad at dokumentasyon sa mga nakuhang ebidensya. Sa kasalukuyan ay sinasagawa ang inventory ng mga nasamsam na ilegal na droga. Ito ay sa koordinasyon ng PIDEA Region 4B bilang bahagi ng proseso ng opisyal na turnover. DWD Armed Forces News. Armed Forces Radio Report. Samantalay sa pangbalita muli ang nakalap ng ating katropan si Gina, kaugnay sa 2 PMA cadets nagtapos na sa 4-year degree program sa Japan National Defense Academy. Yes, katapang Erica, nagtapos na nga ang 2 kadete ng Philippine Army Academy sa kanilang 4-year degree program sa Japan National Defense Academy, Kampailan. Sila Cadet First Class Joshua Ochok Garcia at Cadet First Class Solomon Banagyo Mangetag ay parehong nagtapos sa kursong Bachelor of Arts in Humanities sa JNDA at parehong miyembro ng PMA Class of 2024 na pinadala abroad sa ilalim ng Foreign Pre-Commissioning Training Institution Program ng PMA sa Japan. Si Cadet First Class Garcia ay nakatakdang sumali sa Philippine Air Force habang si Cadet First Class Mangetag naman ay sa Philippine Navy sa oras na makabalik ng bansa. Samantalang pagkatapos ni na Cadets Garcia at Mangetag ay sumasa ilalim sa kakayahan ng mga kadete ng PMA na matugunan ng mga akademiko at militar na pamantayan ng mga Foreign Service Academies habang kinakatawan ang Pilipinas ng may disiplina at profesionalismo. Mula sa labas ng himpilan ako, inyong katropang Gina nag-uulat para sa DWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, katropan Gina. DWD Armed Forces News. Samantalay nagsagawa ng courtesy visit si Task Force Balikloob Mindanao Coordinator, Staff Sergeant Ronald L. Espartero sa iba't ibang ahensya sa Davao Region upang palakasin ang koordinasyon para sa implementasyon ng Enhanced Comprehensive Integration Program. Sa kanyang pagbisita sa impila ng 1003rd Brigade ay tinalakay niya ang 92 former rebels na kasalukuyang nagpoproseso ng Joint Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Intelligence Committee Clearance. Layunin nitong mapadali ang pagproseso ng mga dokumento at higit pang masuportahan ang reintegrasyon ng mga former rebels. Ipinakita ng mga aktibidad na ito ang patuloy na pagtutulungan ng TFBL at mga kasaping ahensya sa pagsulong ng kapayapaan at matagumpay na reintegrasyon ng mga dating rebelde. DWD National News. Samantalay personal na nag-ikot si Pangulong Bongbong Marcos sa Agora Market sa San Juan City ngayong araw. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin. Sa pag-ikot ni Pangulo ay kanyang sinuri ang presyo ng mga pagkain gaya na lamang ng bigas, gulay at karne. Kaugnay nito ay tiniyak ni PBBM na patuloy silang mag-iikot at magbabantay sa mga pamilihan sa bansa. Ito ay para matiyak na sumusunod sa tamang presyo ang mga negosyante. DWD Armed
Armed Forces News. Armed Forces Radio. Mga katropa, mula sa kabilang linya ay may ulat din ang ating katropan si Sha patungkol sa 3rd Signal Battalion na isa sa serbisyong makatao caravan sa Capiz. Yes, katropa, nakiisa ang mga tropa ng 3rd Signal Battalion sa pagsasagawa ng serbisyo makatao caravan sa barangay Baye-Baye, Hamindan, Capiz kahapon. Ang nasabing aktibidad ay aktibong nilahukan ng kasundaluhan ng nasabing unit upang tiyaking may akses sa mga residente ng lugar sa functional na kagamitan na mahalaga para sa edukasyon, kabuhayan at pang-araw-araw na buhay. Ilan sa mga kagamitang kinumpunin ng kasundaluhan ng 3rd Signal Battalion ay kinabibilangan ng telebisyon, speakers, amplifiers, electric fans, printers, laptop, mobile phones, radio, air cooler, washing machine, projector, makinang pantahi at hair blower. Samantala, highlight ng serbisyong makatao caravan ang gampanin ng batalyon sa Civil Military Cooperation, paghatid ng responsive, community-centered services na direktang nakabenepisyo sa mga residente ng Hamindan. At yan muna mga balita mula sa labas ng himpilan. Ako ang inyong katropang Sha, nagbabalita para sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, katropan Sha. DWDD National News. Samantala'y nakadepende pa sa sitwasyon kung gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kapangyarihang suspindihin ang excise tax sa fuel products. Kasunod ito ng pag-aproba ng 2 kapulungan sa Kongreso ng Panukala. Ayon kay PBBM ay hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang mangyayari o gaano katagal ang krisis sa Middle East. Nag-a-adjust pa rin aniya ang pamahalaan at publiko sa epekto ng sigalot. DWDD National News. Samantala'y nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa publiko na hindi kailangan mag-hoard ng mga supply ng pagkain. Ang nasabing pahayag ay ginawa ng Pangulo kasunod ng isinagawa niyang pag-iikot sa Agora Market sa San Juan City ngayong araw. Aniya ay sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Sa kabila nito ay nanawagan ng Pangulo na sumunod ang mga negosyante sa tamang presyo nito. Sa ngayon ay sinabi ng Pangulo na nananatiling normal ang sitwasyon sa bansa. DWDD Armed Forces News. Armed Forces Radio. Samantalay may update rin si Katropang Leonor patungkol sa 61st IB. Suportado ang pakikisa ng mga residente ng Iloilo City sa may inisyatibang pangkapayapaan. Magandang hapon mga katropa, suportado ng 61st Infantry Battalion ang pagsasagawa ng Barangay Heroes Peace Volunteer Rescue and Anti-Crime or Taking Ceremony ng mga lokal na residente. Ang nasabing mga volunteers ay may malaking gampanin sa pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Layunin din ng inisyatiba na magkaisa ang mga miyembro ng komunidad sa pagsasagawa ng pangunahing misyon ng Barangay Peace Volunteers at palakasin ang pakikilahok ng mga tao sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Samantala mga katropa, kinilala at pinapurihan ng 61st Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Dulawan sa kanilang pagkagustuhang maglingkod at hinikayat silang manatiling tapat sa kanilang mga tungkulin. At iyan ang mga balita mula sa labas ng ating himpilan, katropang Leonor, mula sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Leonor. DWDD National News. At para naman po sa iba pang pambansang balita, ay tataas ang pasahe sa eroplano mula Abril 1 hanggang 15 dahil sa itinaas na Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge sa Level 8. Ang mga domestic flight ay tataas ng 253 piso hanggang 787 piso, habang international flights ay maaaring tumaas ng hanggang 6,000. 200 dahil sa taas presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ang bagong singil sa domestic flights ay patutupad sa mga tiket na ang biyahe o nabook ay mula Abril 1 hanggang 15. Ang pagtaas ay dulot ng pagbago-bagong presyo ng jet fuel sa merkado. DWDD National News.
Samantala, inirekomenda ni Senate President Ping Lacson na paikliin ang panahon para sa Pangulo sa pagdedesisyon na suspindihin o ibalik ang excise tax sa petrolyo. Sa interpretasyon ni Lacson kay Senadora Pia Cayetano sa sponsor na Senate Bill 1982 ay nirekomenda niya na mula sa isang buwan na panahon na nasa average price ang Dubai crude oil base sa Min of Platts, Singapore ay paikliin ito sa 2 linggo na lamang. Sa gayon ay kaagad na masususpinde o mababawasan ang excise tax sa langis. Git ni Lacson ay malaki ang epekto sa mga consumers na magtitipid na gas sa loob ng 2 linggo. DWD Armed Forces News. Armed Forces Radio. Para sa iba pang balita, Anilag Festival dinagsa ng Lagunense 2ID nagbigay suporta. Ang mga detalye kay Katropang Ella. Maraming salamat katropa. Nagtapos sa isang makulay na fireworks display ang 2 araw ng highlights of activities ng taunang Anilag Festival sa probinsya ng Laguna. Itinanghal na overall champion ng sayaw at awit competition ang Los Baños City na tumanggap ng milyong halaga ng papremyo. Nakuha naman ng Kalawan Municipality ang unang pwesto habang ang San Pablo City ang nasa 3rd pwesto. Best in Costume ang bayan ng Santa Cruz, samantalang ang bayan ng Magdalena, Calamba City, San Pablo City ang naging stakeholders' choice sa naturang kompetisyon. Sa kabuuan, naging matagumpay ang pagdiriwang ng Anilag Festival na dinagsa ng libu-libong Lagunense. Sa kalatas ni Mr. Danny Lucas ng Laguna Public Information Office, naging makahulugan ang pagpapakita ng kultura at sining ng bawat bayan ng probinsya na matagumpay ding nilahukan ng mga mag-aaral at komunidad ng bawat bayan. Pinasalamatan ni Governor Zor Aragones ang lahat ng stakeholders at lahat ng sektor ng pamahalaan, kabilang na ang mga miyembro ng 2nd Infantry Division Philippine Army na naging kaagapay ng pagdiriwang. Ako ang inyong katropang Ella Mercado para sa DWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Ella. DWD National News. Samantalay nagpapatuloy ang pamimigay ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development para sa mga tricycle driver sa Metro Manila. Tulong ito ng pamahalaan sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Kaugnay nito ay naasahang sa susunod na linggo rin ang rollout ng fuel subsidy ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa oras na makakuha ang DOTR ng Notice to Cash Allocation o NCA. Bagamat wala pang eksaktong halagang ayudang ibibigay, ay posibleng magbago pa raw ito ayon kay LTFRB Chairman, Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II. Sinabi ni Mendoza II na kumpara kasi noong unang rollout ng subsidiya na tanging operators lamang ang binigyan. Ngayon naman ay kasama na ang mga drivers. DWD National News. Samantalay siniguro ng mga manufacturers sa Department of Trade and Industry na hindi sila magtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa loob ng 30 araw. Kasunod na rin ito ng pakikipagtulungan ng Trade Department sa 30 o sa 21 manufacturers. Kabilang sa mga napagkasundo ang walang taas presyo ay ang delatang sardinas, tinapay gaya ng Tasty at pandesal. Hindi rin magtataas ang presyo ng mga bottled water, instant noodles, kape, delatang karne, sabon at kandila. DWD Armed Forces News. Armed Forces Radio. Samantala, 602nd Brigade binigyang pagkilala sa matagumpay na operasyon kontra insurhensiya sa SGA BARM. Ang mga detalye kay Katropang Spencer. Kinilala nga ng 6th Infantry Campilan Division ang 602nd Infantry Liberator Brigade sa kontribusyon nito sa pagpapanatili ng seguridad at katahimikan ng mamamayan sa area of operations ng brigade. Ginawaran ng plaque of recognition ang Liberator Brigade sa naging matagumpay na pagpapatupad ng mga law enforcement support operations, katuwang ang Philippine National Police, kabilang na ang isinagawa noong 5 ng Marso sa Barangay Lumopog, Midsayap, Cotabato at Barangay Kadigisan na Balawag. Binigyang parangal din ng Division
Division ang mga OPCO na tenant units ng 602nd Brigade, kabilang ang 33rd Infantry Brigade, 40th Infantry Battalion, 7th Infantry Battalion at 61st Division Reconnaissance Company. Samantala, tiniyak ang 6 ng 602nd Brigade na patuloy nitong gagampanan ang tungkulin ng pangalagaan ang kaligtasan at seguridad ng mga residenteng sakop ng kanilang area of responsibility. At yan muna mga balita mula sa labas sa ating himpilan, Katropang Spencer para sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Spencer. DWWD National News. Samantala, hinikayat ng LTFRB ang ilang mga transport groups na magsumite ng kanilang petisyon sa dagdag pasahe. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, bukas sa kanilang ahensya na muling pag-aralan ang ilang mga petisyon sa taas pasahe. Dagdag pa dito ay kung nakikita ng ilang mga transport group na maliit ang kanilang inaprubahang taas pasahe, ay maaari silang maghain ng petisyon. Una nang binatikos ng grupo na Manibela at Piston ang pisong dagdag na pamasahe dahil hindi umano ito sapat, lalo na sa tumaas na presyo ng mga produktong petrolyo. DWWD National News. Samantalay, nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino workers na huwag mag-post o magbahagi ng mga larawan at video sa pag-atake sa Middle East. Kasunod ito ng pagkakaresto ng ilang OFW sa United Arab Emirates dahil sa pag-post ng mga video sa mga nagaganap na missile attacks. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ay kailangang mahigpit na sumunod ang mga OFW sa mga panuntunan sa bansang kinaroroonan nila. Tinayak naman ito na makakatanggap ng tulong ang mga OFW na naaresto sa UAE. DWWD Armed Forces News. Armed Forces Radio. Samantala, may pahabol na ulat din ang ating katropang si Terrence patungkol sa programang Alagang Kongreso ay nilunsad sa Kamara. Inilunsad kahapon ng Kamara de Representantes sa pamumuno ni Speaker Faustino Bogie III ang programang Alagang Kongreso, isang komprehensibong sistema ng pag-aalaga na nakatuon sa mga empleyado, retirado at publiko. Sinabi ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos na ang programa ay naglalayong ipakita na ang mabuting serbisyong publiko ay nagsisimula sa pag-aalaga sa mga taong nasa loob ng institusyon. Binubuo ang Alagang Kongreso ng tatlong pangunahing bahagi. Una, ang dakilang yugto para sa mga retiradong empleyado ng sekretariat na magbibigay ng mga programa sa kalusugan, pagkatuto at kabuhayan. Ikalawa ay ang suporta sa Bayan Desk na matatagpuan sa Northgate Screening Facility na magsisilbing sentral na tanggapan para sa mga kahilingan ng publiko tulad ng medical, financial at emergency assistance. At ang pangatlo ay ang EDSREP Executive Check-up Program na nagbibigay ng komprehensibong serbisyong medical para sa mga miyembro ng Kamara, opisyal at mga empleyado. Sa ilalim ng programang ito, maaaring umabot sa 70,000 piso ang health coverage para sa mga mambabatas, habang 60,000 piso naman para sa mga opisyal at 30,000 piso sa mga empleyado at staff. Maaari ring pumili ang beneficiaryo kung reimbursement o direktang pagbayad sa mga accredited hospital ang gagamitin na naglalayong paigtingin ang access sa serbisyong pangkalusugan. Sinabi naman ni House Secretary General Attorney Cheloy Velicaria Garafil na ang programa ay sagot sa karaniwang problema ng pagpapaliban ng check-up dahil sa gastos at abala.
Binigyang diin ng mga pinuno ng Kamara na ang alagang Kongreso ay hindi lamang simbolikong programa kundi isang konkretong hakbang upang maisabuhay ang pag-aalaga sa loob at labas ng institusyon. Mula sa Kamara de Representantes, Terence Mordeno Grana nagbabalita para sa Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Terence. DWDD National News. Samantala, muling inilunsad ng Department of Labor and Employment ang online portal para sa mga employers at manggagawa. Ayon sa DOLE, maaaring sumite ng mga employers at manggagawa ang kanilang mga hinaing. Ang nasabing platform ay magagabayan ng mga manggagawa gaya ng kanilang karapatan, labor standards at mga dispute process. Dagdag pa ng DOLE, mga updated na portal ay mayroong tracking submissions, documentations at polisiya para sa mga katanungan. DWDD National News. At para naman po sa kapapasok lamang na balita, ay nanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong hapon ang pagsuspinde sa planong taas pasahe. Ito ay para sa mga pampublikong transportasyon. Ayon sa Pangulo, hindi pa napapanahon ang fare hike dahil sa epekto ng patuloy na tensyon sa Middle East. Dahil dito ay natasan ni Pangulong Marcos ang Department of Transportation na ipagpaliban ang implementasyon nito upang maibsan ang gastusin sa mga commuter, kabilang ang mga manggagawa at estudyante. Bilang tulong sa publiko ay papatupad ang libreng sakay sa tulong sa buong bansa. Gayun din ang mga diskwento sa pamasahe sa MRT at LRT at bawas singil sa mga toll road. Sa kabila nito ay tiniyak ng Pangulo na dadagdagan ng pamalaan ang cash assistance para sa mga tsuper at operator na maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. DWDD National News. At yung mga katropa, mga may init na balita mula sa ating armed forces. Magsama-sama muli tayo bukas para sa iba pang impormasyon. Maraming salamat po sa mantabay sa ating himpilan 1134 kHz at sa ating Facebook page AFP Radio DWDD. Muli ito ang inyong katropang Erica R. Samadan at ito ang News Express. Hatid sa inyo ng Armed Forces Radio, ang boss ng Kawal Pilipino. Pakinggan ang mga pinapapanahong balita sa News Express, Martes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DWDD, Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Pakinggan ang mga pinapapanahong balita sa News Express. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.